Yes, magandang umaga, tanghali, gabi, hapon sa lahat ng mga banateros worldwide. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay at laging panonood ng ating content, mga bossing. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Siyempre, on a serious note muna tayo. Lately, medyo masyado tayong banat at na-realize ko, aside from pagbanat natin, siguro kailangan nating kailangan natin ng relief from itong mga hayop, mga switik na mga kumag na mga politiko natin ngayon, mga boss. At syempre, nalalapit na po ang eleksyon at pipili na po tayo ng mga iboboto natin. At tutulungan namin kayo, mga bossing, sa inyong pagpili ng mga kandidato. Pero syempre, alam naman natin na importante, mga bossing, itong ating 2025 elections. Kasi at stake po dyan, mga boss, yung susunod na 3 taon natin. Yung administrasyon na ito na bulok, dito po nakadepende yung bansang Pilipinas na iiwanan ng mga hinayupak na mga Marcos na yan. So importante itong election natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, may napipintong impeachment complaint kay VP Sara. And syempre, alam naman natin na ang magsisilbing mga huwes or impeachment court ay ang Senado. So kailangan po ang mailagay natin ng mga senador natin dyan ay yung mga matitino at yung mga alyado ng mga Duterte. Straight na tayo. Diretso na natin. Kailangan natin ng mga alyado ng mga Duterte may lagay dyan sa Senado para ma-ready yung pag-alis ng mga kawatan. Para ma-secure natin yung last half or second half netong mga buwisit na ito sa administrasyon. Kailangan natin maglagay ng mga leaders dyan para maaasahan natin. Unang-una sa lahat, bakit ba natin gusto ng mga Duterte, ng mga Duterte senators? Kaya natin gusto yan kasi syempre, isusulong niyan lahat na ang mga ng mga programa ng mga Duterte, mga bossing, di ba? Isusulong nila yan. Yung mga build, yung war on drugs, yung war on insurgency, itutuloy-tuloy nila yan, mga bossing. Sinimulan na nila yan at binudol na tayo eh. So, imagine niyo kung hindi mananalo yung 6 na hindi mananalo yung mga buong linya, line-up ni PRD. Alam ko 10 na yan eh. Kung hindi mananalo yung line-up ni PRD, delikado si VP Sara. At pag nagdelikado, mga bossing, si VP Sara, sigurado ko yung huling 3 taon ng administrasyon na to, magiging madugo ito para sa ating mga nagmamahal sa bayang Pilipinas at mga Duterte supporter. Magiging madugo to sa atin. Grabe, kung napakaraming paglabag sa karapatang pantao ang ginawa nila simula nung sila'y umupo hanggang ngayon. Tapos pinalagpas lang natin, na-impeach pa si VP Sara, yung kaisa-isang pag-asa natin na mag-aahon, magbabangon sana sa atin pagdating ng 2028, ma-disqualify pa. Wala na talaga, mga bossing. Itong susunod na mga taon, hahantingin na tayo ng mga yan. Hahantingin na tayo ng mga yan. As in talagang wala. Hindi na kayo magugulat kung yung mga vloggers sa dating matatapang magsialisa na sa Pilipinas. Kasi tutugisin na nila yan na parang mga hayop. Totoo yan. Kaya importante mag-raise tayo ng awareness at mag-double time tayo sa pangangampanya sa mga matitinong mga kandidato ng administrasyon ni Duterte or ng grupo ni Duterte. Huwag nating palusutin, mga bossing, yung mga kandidato sa administrasyon ni Marcos. Kasi yan itong administrasyon na to ang pinakakurap, ang pinakaswail, ang pinakagarapal
ang pinakamakapal at talagang pinaka-oppressive lahat ng karapatan ng mga Pilipino, mga bossings, talagang sinuway, talagang nilabag ng mga taong ito. Kaya wag na tayong papayag. The next 6 years mga bossing, or the next 3 years after nitong election natin sa 2025, kailangan yung power shift mangyari na. Lahat maisaayos na natin. Matakot sila na gumawa ng kahayupan kasi tingnan ninyo uubusin talaga nila kaban ng bayan mga bossing. Uubusin talaga nila yan. Wala nang matitira sa mga future generations. Tingnan ninyo ilang taon nang sinisira ng mga kumag na mga politiko ang bayan natin Pilipinas. Ang politika sa atin, more than 50 years na. Nagkaroon tayo ng break 6 na taon. Tapos pinabalik na naman natin yung mga kawatan sa posisyon. Kaya kailangan talaga magkaroon tayo ng mga kandidato na matino, yung malinis ang hangarin para sa bayang Pilipinas. Andiyan dyan yung buong slate ng PDP laban. Nandiyan dyan si unang-una sa lahat, si Pastor Apollo Quiboloy. Nandiyan dyan si Jimmy Bondo. Nandiyan dyan si Vic Rodriguez. Nandiyan dyan si Bato de la Rosa, si Bongo. Tsaka si Hinlo, iboto nyo na pati si Philip Salvador. Mas okay na yan. Mas okay na yan mga boss. Hindi na natin kailangan ng iba. Mas okay na yan. Diretsuhin nyo na. Mas okay na yan kaysa kay Lito Lapid at kay Tolentino. At least mawawala na yung Coco Pimentel. Diba? At least mawawala na yung iba, mga bossing, mapapalitan na ng mga bago. Iboto nyo na straight yung mga yan. At saka dapat magtatatag tayo ng standard sa isang kandidato. Di ba mga bossing, nung tayo ay nagsama-sama para iboto si Pangulong Duterte, di ba? O anong ginawa natin mga boss? Di ba ayun ang naging standards natin ng leader. Kaya ngayon expose ito si Bongbong. Yung kakupalan, yung kahayupan, yung kawalang utang na loob, yung kasamaan ng ugali. Kitang-kita mo kasi nga ang standards mo si Duterte. Magkaroon tayo ng standards sa pagboto ng senador ngayon. At ako, walang ibang gusto talagang unang-unang suportahan mga bossing kung hindi itong number 53 sa balota na si Pastor Apollo Quiboloy. Palakpakan natin. Ano ba yung mga rason? Ano ba yung mga rason bakit gusto natin si Pastor Apollo Quiboloy? Ito, nakuha ko ito at i-discuss natin. I-discuss natin itong at least nakita nating initial na pitong qualifications na meron si Pastor Apollo Quiboloy. And mamaya magpe-play tayo ng isang plataforma niya para sa mga OFW. Okay, so unang-una po mga bossing na meron si Pastor Apollo Quiboloy, good governance agenda for the Filipino people. Good governance, importante 'yun. Commitment and dedication to promoting and practicing good governance reflect the collective desire of our people to have real government policies and programs that seriously prioritize transparency, accountability, and effective leadership that is genuinely pro-people. Yun ang importante. Yung makagawa ka ng mga pulisiya na mga transparent, makagawa ka ng mga pulisiya, transparent, alam mo kung saan napupunta yung mga budget. At kailangan talaga makagawa ka ng mga pro-people na mga pulisiya. May kinabang tayong lahat. Katulad na lang ng kanyang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, hindi ba? Sa Kingdom of Jesus Christ,
Very transparent sila diyan. Lahat ng kanilang mga nakokolekta, nagpupunta yan sa isang sisidlan, tapos nakikita nila lahat kung saan napupunta. At kapag nagtanong ka kung saan napunta, alam nila kung paano nila ipakikita sa iyo. Hindi katulad ng mga ano ngayon. Hindi katulad mga bossing ng mga politiko natin ngayon. Na kapag tinanong mo, saan napunta yung ganito, pakukulong ka. Yun ang problema natin ngayon eh. Yung pagiging kawatan ng mga humahawak ng pera ng taong bayan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, wala yung perang hinahawakan sa kanyang simbahan. Lahat ng pera ay minamanage ng mga taong nung mga opisyal diyan sa kanilang samahan simbahan. At lahat ng mga nung kanilang mga visions, nanggagaling yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Halimbawa, ito meron tayong plano. Anong plano natin? Magpapatayo tayo ng kingdom kasi parami tayo ng parami at para magkasya-kasya tayo lahat sa iisang lugar. Yan yung target natin. So, ini-involve niya yung mga tao sa baba para ma-achieve nila yung goals nila. Yun ang importante sa lahat. Yung lahat tayo merong ambag, lahat tayo inire-recognize sa mga ginagawa natin para sa isa't isa. Ganon kala Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pag tiningnan nila yung kingdom, ay, marami akong nabentang biskotso na iblagay dyan. Ay, marami akong mga fundraising na nagawa para makuha namin yan. Nakaka-proud. Ganun. Yung gobyerno mo, yung pamumuno mo, nakafocus sa mga tao. Ini-involve mo yung mga tao doon sa mga gusto nyong ma-achieve. At kaya yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, when you ask them, yung yung pastor ninyo namumuhay ng marangya, hindi lang po siya, pati kami. Lahat kami namumuhay ng sagana dahil ang leader namin live among us. Kung ano yung opportunity na nakukuha ng leader namin, we have the same opportunity. Hindi si Pastor Apollo Kibuloy ay may-ari ng lahat ng yan. Lahat ng yan, kami ang may-ari. So, good governance. So, transparent mga bossing. Pangalawa, track record of humanitarian service. Matagal nang tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Pilipino. Nasalanta ng bagyo, nilindol, baka pati iniwanan ng jowa. Talagang nakakatulong na yan si Pastor Apollo Kibuloy. If you may all know, hindi lang sila mayabang. Noong Yolanda, sila ang kauna-unahan na grupo na nagpunta dyan. At hindi lang yan mga bossing. Nakakatulong sila mula pa, noon pa. Tree planting activities, cleanup drives, ginagawa na nila yan since 2005 pa. Ganun katagal, 2005. Ginagawa na nila yan. Pag-aalaga sa kalikasan, kita mo naman, pag pumasok ka sa Kingdom of Jesus Christ, kahit sa Glory Mountain, Prayer Mountain, talagang yung nature ay makikita mong mayabong. Sila lang ang merong ganong lugar na accessible sa tao. Kasi yung ibang mga lugar, yung mga rainforest natin, syempre hindi na yan accessible. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, accessible. Alam po ba ninyo na diyan sa Tamayong, yung Tamayong area na yan mga bossing, dating lupa yan, as in mga magsasaka mga tao dyan para maibaba nila yung kanilang mga produkto. Kasi dyan tinatanim mga saging, durian, para maibaba nila yung kanilang produkto. It will take them a long time. Bakit? Kasi yung kalsada niya noon maputik mga bossing. Farmlands yan. Paanan ng bundok yan.
So anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing? Anong ginawa niya? Unang-una, pinasimento niya yan. Yang buong kalsada na yan. Mula sa highway hanggang sa tuktok, hanggang sa may paanan ng Mount Apo ay pinasimento niya yan. Para ano? Para mabilis na yung mga produkto nila maibaba nila. Yung mga gulay, mga prutas, hindi mabulok. Tsaka mas madali. Hindi pa siya hindi pa siya, kasi diyan siya diyan siya lumaki sa Tamayong Diyan siya kumbaga tinawag ng pagsisilbi sa Panginoon. 5 taon siya nandiyan, tapos 1 taon siya na nandoon sa Kitbug. Kaya yun, mga bossing. So, inayos niya yun. Inayos niya. Humingi siya ng tulong sa mga politiko, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan, ambag din sila para magkaroon ng kalsada diyan at mapadali yung mga buhay diyan. O anong unang nangyari noong pinatayuan niya ng kalsada yan? O walang, hanggang elementary lang inaabot ng mga estudyante diyan. Yes, hanggang elementary lang. Bakit? Ang mga high school bababa ka pa ang layo-layo. Malayo kasi yun So, hindi na sila nakakapag-high school. Hanggang elementary na lang. Tapos, wala na. Nagiging mga magsasaka na sila. Alam mo bang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy doon, mga bossing? Inayos niya, nilagyan niya ng high school. Nilagyan niya ng eskwelahan doon. Oh, galing sa pera nila yun. Nagtayo siya ng eskwelahan doon, public school, para yung mga estudyante doon, hindi lang elementary yung maabot hanggang high school. Kahit papaano, may laban na sa buhay. Yun yung ilan lang sa mga nagawa niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, magtatanong tayo, bakit nagbibenta kayo ng biskotso? Bakit ganito, bakit ganyan? Ang tanong dito is, bakit at kung saan mali? Ang tanong is kung saan napupunta yung mga kanilang nakokolekta. Saan napupunta yan? Ayan, sa kanilang isa sa mga humanitarian services niya. Sa ano yan? Sa pag may nabagyo, lagi silang nandiyan dyan. Kapag may nasunugan, lagi nandiyan dyan. Lindol, lagi nandiyan dyan. Nakatulong yan sa atin, nasa background lang, hindi nagyayabang. Kasi para saan pa at nangangaral ka ng salita ng Panginoon kung hindi ka naman tumutulong sa kapwa mo? Pastor Apollo Kibuloy, ang ganda ng Kingdom of Jesus Christ compound. Pero pagpunta niya sa airport, kasi katabi lang sila ng airport, ang pangit ng airport. Sabi niya, ang ganda-ganda ng bahay natin. Paglabas mo ng bahay natin, ang pangit-pangit. Alam mo ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Pinaayos niya yung airport, Davao Airport. Pinalagyan niya ng landscape, daan-daan libo. Ang ginastos milyon. Ang ginastos nila, landscaping. Sila ang gumawa. Pati yung tawag diyan, yung semento na lalagyan ng mga halaman. Kapag nakapunta kayo ng Davao City, lumabas kayo ng airport, nakikita niyo yung hilerang ganun na halaman. Hanggang sa highway, yung center island na puros mga halaman. Si Pastor Apollo Kibuloy nagpagawa niyan. Walang hininging perang budget yan sa gobyerno. Ginastosan niya yan. Yung mga CR sa Davao City Airport, sa Davao Airport, pinaganda niya yan. Nagtalaga siya ng mga tao dyan para maglinis ng CR. Importante kay Pastor Apollo Kibuloy ang CR. Kailangan malinis ang CR. At marami pang iba. Kung iisa-isahin natin yung mga nagawa niya, wala. Hindi natin matatapos itong discussion natin. Pangatlo, patriotic advocacy. Ano yun? Yung kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas, mga bossing, pagmamahal sa otoridad, pagmamahal sa mga uniformado, at paglaban sa insurhensya. Diyan na nagawa yung kanyang palabas diyan sa SMNI na para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Yun ang kanilang, di ba ganun kami para pagtatapos, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kasi mamahalin mo ang Diyos, pero dapat mamahalin mo rin yung bayan mo. So si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi lang para sa Diyos, para rin siya sa Pilipinas niyang mahal. Anong mga nagawa niya?
para sa Pilipinas. Ayan na nga, yung mga outreach programs yan na yan. At saka ano pa ba? Ayan, yung 1-3, One Nation, ayan, yung kalinisan, tatag ng bayan. Tagal na nilang ginagawa yan. Pagpoprotekta sa environment, pagsusustain ng environment at pag-i-involve sa lahat ng mga sektor diyan sa Davao para mag-raise ng awareness kung paano natin papangalagaan at mamahalin ang bayang Pilipinas. Hindi lang basta mahal Hindi lang basta mahal ko ang Pilipinas. Maingay ako, nagrereklamo ko, hindi lang. Kailangan may aksyon. Anong ginawa niya? Ayan, pinaganda niya at tumulong siya sa pagpapaganda ng Pilipinas. Tumulong siya kay PRD. Gumastos siya ng kanyang pera para lang matulungan si PRD sa mga programa niya. And Davao City, umikot ka sa Davao City, lahat ng tao dyan knows kung anong mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Davao City. Pang-apat, combating corruption. Ayan, zero corruption. Sabi ko nga sa inyo, nag-iisang senatoriable na nangangako na zero corruption. Posible ba yun? Oo naman. Posible yun. Nanggawa niya nga sa KOJC. Zero corruption. Paano mo nasabi? Ang daming ari-arian ng KOJC. Nakapunta pa ako ng Amerika. Nakapunta pa ako ng ibang bansa. Japan. Nakapunta ako ng Hong Kong. May mga ari-arian ang KOJC. Ni isa walang nakapangalan sa kanya. Wala akong kilalang corrupt na ganyan. So zero corruption. Lahat ng kanilang pinaghihirapan, dinadala sa maayos. Kaya kung makikita mo, in 40 years mga bossing, or in less than 40 years, 39 years, mag 40 pa lang sila ngayon. Hindi, 38 years pa lang yan sila eh. Tama ba? Magte-39. O basta ganun, in less than 40 years mga bossing, napakadami na nilang na-invest para sa mga sarili nila. Meron na silang Children's Joy Foundation na nawala dahil sa mga hayop na mga nasa gobyerno. Meron na silang eskwelahan, med school, law school, name it. Meron na silang isang eskwelahan, university na 70% ang scholars. Meron na silang Glory Mountain, Prayer Mountain, meron silang Kingdom, the biggest indoor arena sa buong Asia, mga bossing. Biggest. It can house 75,000. Tama ba? 75,000 yung seating capacity niyan. Correct nyo na lang ako kung mali yung information. Basta malaki, pinakamalaki sa buong Asia. Oh, ayun po yung combating yung corruption. Nag-iisa yan. Yan talaga ang ano niya. Sabi ko sa inyo, si PRD, kung nagtayo siya ng ang tawag yung tinayo ni PRD, War Against Drugs. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtayo ng maglulunsad ng War Against Corruption. Ang problema ng bayan natin Pilipinas ngayon, sobrang kurakot ng mga nakaupo. Pag nandiyan na po si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, magtatayo yan ng kanyang Truth Commission isusulong niyan yung batas para magkaroon na ng death penalty sa mga magnanakaw sa gobyerno. So katapusan na. Kaya nga ito pinapatrabaho eh. Kaya nga siya pinakukulong eh. Saan ka man makakita? Di ba? Ibabalik na naman siya sa kulungan. Idun nga niya sa kulungan nakuha yung sakit niya. Si Enrile nga pinalabas of old age. Si Imelda Marcos guilty nga yan. Hindi maikulong dahil matanda na. Si Pastor Apollo Kibuloy, mantakin mo. Isang pastor, isang alagad ng Diyos, nagngangaral, tumutulong sa bayang Pilipinas. Lahat ng politiko dito tinulungan. Walang kalaban, walang kakampi. Ang kalaban niyan mga NPA. Tumulong sa paglaban sa insurhensya, tapos ikinukulong nila. Nasaan ang hustisya dyan? Samantalang yung iba, si Leila de Lima, droga, nakawala. Si Kerwin Espinosa, droga, nakawala. Si Maria Ressa, yung tax evasion, nakawala. Si Bongbong, tax evasion, presidente pa. Tapos si Mabilog, nakauwi, nagkaroon pa ng executive clemency. Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, tumulong sa mga Marcos, tumulong sa mga Duterte, tumulong para maubos ang mga kriminal at mga NPA sa Pilipinas, pinakukulong. Oo, may kaso, yes.
Pero alam naman natin na sobrang gaan ng kaso, kaya nga ako nananawagan ako sa mga huwis eh. Dapat maging ano kayo, maging makatao kayo. Alam nyo for a fact na itong mga kaso at mga ikinakaso kay Pastor Apollo Kibuloy ay basura. Ito po ay inano na. Ito po ay dismiss na 4 years ago, binuhay lang dahil nga sa pagpe-persecute sa mga people of faith na ginagawa sa Amerika. Pati dito, kinopya natin para lang makaganti tayo sa mga Duterte. Mali po yun. Maling-mali po yun. So, zero corruption. Ang problema ng bayang Pilipinas, corruption. Pagpasok po ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. Talagang, sabi nga niya, pati sweldo niya, ibibigay niya sa bayang Pilipinas. Hahamunin din daw niya. Lahat ng mga senador, kaya nyo bang ibigay yung sweldo ninyo sa budget para mas marami tayong matulungan? Kasi public service yan eh. Dapat nga hindi ka nire-reward dyan eh. Dapat nga pagmamahal lang sa kapwa yung ano mo eh. Yung ginagawa mo eh. Puros para sa Pilipino, hindi para sa sarili mo eh. Ang dami kasing pera sa gobyerno, kaya ang daming gustong maging politiko eh. Si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-iisang politiko. Sasabihin ko na, ang nag-iisang politiko na walang ibang agenda kundi pagandahin ang Pilipinas at maging first world country. Yung mga iba ang kasama niya sa PDP laban, ganun na din. May mga kanya-kanya silang agenda, yes. Pero ako naniniwala ako na nag-iisa si Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo sa posisyon para talaga sa Pilipinas. Panglima, addressing criminality and illegal drugs. With the ongoing challenges posted by illegal drugs and crimes, Pastor Apollo Kibuloy proactively approached by the way of strong information advocacy campaign focusing on strong and decisive legal and law enforcement power of the government against criminals and terrorists. Makita na natin yan. Yung kanyang yung aspeto na yan sa kanya. Kaya nga kung makikita mo, yung SMNI, hindi ba? Yung SMNI, nakikita mo, nakatutok yan sa mga krimen, sa mga issues, at talaga namang ginigising ng SMNI lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tutukan itong mga problemang ito, hindi lang puro politika. Kaya magpasalamat tayo sa SMNI dahil hinahatid talaga ng SMNI yung mga balita na gusto nating yung mga kailangan nating makita. Hindi lang yung gusto nating makita kasi may mga balita na gusto natin, katulad yung mga balitang artista. Balitang hiwalayan, ni ganito, ni ganyan. Walang hiya na yan, hindi naman pala naghiwalay. Nag-air lang ng kanilang dirty laundry. Pagdating sa showbiz, lahat involved. Pero sa pagnanakaw sa gobyerno, walang nagsasalita, walang nag-iingay. Mga buwisit. So itong SMNI, nung tinatag niya yan, fight yan against criminality and illegal drugs. Nakatutok yan doon sa mga krimen na dulot ng illegal drugs at ng mga krimen na konektado sa kahirapan ng buhay. Kaya ayan mga bossing, magpasalamat tayo sa SMNI. Dahil sa SMNI, nakikita natin yung totoong estado ng mga kalsada natin, totoong problema na i-encounter ng lahat ng mga Pilipino. Pangalawa, ito pa matindi to, yung countering communism and terrorism. Ito talaga ang talagang masasabi ko na tagumpay itong administrasyon ni Duterte, at hindi siya magtatagumpay kung hindi dahil sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Naubos mga bossing ang mga insurgents, ang mga NPA, mga terorista, komunista, naubos. Ang daming sumuko at nagbalik loob. Gumastos, Pastor Apollo Kibuloy, ang KOJC at ang SMNI, gumastos ng more than 2 million para lang makatulong sa gobyerno ni Duterte. Nang hingi ba siya ng kapalit? Wala siyang hininging kapalit. Pwede siyang humingi ng posisyon sa gobyerno dahil sa laki ng kanyang ikinontribute, pero humingi ba siya? Hindi. Bagkus, tinuloy-tuloy ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang advokasya. Sinuportahan niya ang lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte dahil para yun sa bayang Pilipinas, at it will make yung future natin para sa mga kabataan natin ay malinis at planchado.
Ayan sabi nga dito, ayan Pastor Apollo Kibuloy, malaki ang kanyang naitulong at sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict or NTF-ELCAC. Marami siyang mga ito yung mga gumawa siya nung laban kasama ang bayan diyan po dahil sa show na yan ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy ay nabisto yung scam ng mga komunista kung paano sila nagre-recruit, kung paano nila minomobilize yung mga propaganda nila dito sa Metro Manila at kung ano yung ginagawa nila sa mga kabundukan sa mga lumad natin. Dahil sa laban kasama ng bayan ay nagkaroon ng idea lahat ng magulang na protektahan natin at yung mga yung mga buitre na mga terorista, mga NPA ay hindi nakapag-capitalize, hindi nakagalaw dahil talagang pinutol ni Pastor Apollo Kibuloy ni PRD yung ugat. At syempre, ang isa sa pinakamaganda ay yung kanyang influence and yung kanyang outreach. Sabi nga dito, as a well-known public figure, Pastor Apollo Kibuloy's social and moral influence can mobilize broader support for initiatives that align with his pro-people agenda, making a significant impact on genuine good governance, advocacy, and policies through the Senate if Pastor Apollo Kibuloy wins. Yung kanyang pagiging matalino, yung kanyang pagiging visionary, yung kanyang galing sa pag-address ng mga issues ay magagamit niya yan pag siya na ang naging senador. Again, hindi po ito pang maiklian. Yung mga solusyon ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi yan pang 3 taon, pang 6 na taon. Pang mahabang panahon yan, mga bossing. Siya lang ang kandidato na ganyan ngayon. Prinsipyo ang ang pinaglalaban niyan, prinsipyo, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa lahat ng mga kababayan. Galing. Kaya nga mga bossing, alam niyo nung ako'y nasa Hong Kong, mga boss, ang dami kong mga ako yung nag-represent kay Pastor Apollo Kibuloy doon At kauna-unahan na tanong ng mga OFW kay Pastor Apollo, para kay Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing. May mga nagtanong sa akin na mga OFW natin, mga bossing, ang nila ang tagal-tagal na nila nag-abroad. Yung mga anak nila, iniiwan nila sa bahay nila para lang sila ay mag-alaga ng ibang anak, para lang may pangpaaral. Alam nyo ang vision ni Pastor Apollo Kibuloy. Dumating tayo sa panahon na wala nang wala nang magtatrabaho na bilang isang katulong sa ibang bansa. Yung mga engineers natin dito na, competitive na dito, yung mga talents natin dito na, wala nang lalabas ng bansa para magpaalipin sa ibang lahi. Yung tayo naman yung mag-hire ng ibang lahi para gumawa ng mga trabaho para sa atin. Iko-connect lahat ng mga isla, magtatayo ng mga tren, payayabungin yung aalisin ng mga squatters, yung mga squatters area ilalagay sa mga relocation sites kung saan nandoon yung trabaho, hindi katulad ngayon. So isa sa mga sa akin ng mga OFW noon, bago tayo magtapos, mga bossing, ang hiniling nila sa akin yung pension. Sana naman pag uwi namin, kasi pag uwi namin nagtrabaho kami dito matagal, wala kaming ipon. Pag uwi namin doon Pilipinas, wala nga. Ang tatanda na namin, hindi na namin ma-enjoy yung buhay. Ang tagal namin nagtrabaho, tapos pag uwi namin, wala man lang kaming ini-enjoy. Ito ang maganda, mga boss. Ang maganda dito kay Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang plano para sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa, siyempre OFW nga, yung mga OFWs natin. Gagawa siya ng paraan para yung mga employers at yung gobyerno ang maghuhulog para pag-retire, pagdating ng retirement age, or meron specific na edad, let's say 20 years kang nagtrabaho abroad, meron ka ng retirement plan. Ginagawa kasi yan dito
Sa mga BPO dito, may mga BPO dito na may mga retirement plans, mga bossing. Oo. May mga BPO dito na may mga retirement plans. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Na gobyerno at saka yung employer, gagawa siya ng ganung batas na i-oblige yung mga employers ng mga OFW natin na maghulog para sa kanilang mga pensyon balang araw. Hindi katulad ng administrasyon Marcos. Yung mga sundalo, sila pa naguhulog para sa pensyon nila balang araw. Ito po hindi. Gobyerno at saka yung employer maguhulog para dun sa employee na kung 20 years, let's say for example, magtrabaho, may aasahan na siya kung uuwi siya ng Pilipinas. May matatanggap na siyang pensyon buwan-buwan. Ito yung balita na yon, mga bossing. Pakinggan natin. KOJC leader at senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy mayroon ng konkretong plano para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na nagnanais na magkaroon ng pensyon at pinansyal na seguridad sa kanilang pagreretiro at matulungan ang kanilang mga pamilya. Ano kaya ito? Alamin natin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa mga overseas Filipino workers o OFWs ang nakararanas ng matinding pagsubok sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Kahit kayod kalabaw at patuloy nilang ipinapadala ang kanilang sweldo sa kanilang mga naiwang mahal sa buhay sa Pilipinas. Karamihan pa rin sa kanila ay walang naitatabing ipon para sa kanilang pagreretiro. Kaya naman, kung maihahalal na senador, nais si Pastor Apollo C. Kibuloy na maisulong ang OFW Retirement Security Act, isang panukalang nagdala yung magtatag ng mandatory pension scheme para sa lahat ng OFW. Ito yung OFW Retirement Security Act. Magkakaroon ng mandatory pension scheme for all OFWs kung saan meron yung government at saka yung employer contributions. Sa ilalim ng planong ito, magkakaroon ng kontribusyon mula sa gobyerno at mga employer. Ang galing nun, palakpakan natin. So merong hulog, hindi maghihirap. Ako bilang OFW, I'll just work. Kasama na sa kontrata ko, imamandate na yung mga amo natin abroad na maghulog. Kasama na ito sa mga kontrata. Galing. Sino na ba nakaisip nito? Wala. Kasi iniisip nila, naku, pera ng gobyerno na naman yan. Imbis na nanakawin natin, mapupunta pa sa kanila. Yun ang masaklap sa Pilipinas eh. Marami tayong pera, pero inuuna nila yung nakaw kesa gumawa ng mga kapaki-pakinabang. Mga bagong bayani ito eh. Mantakin mo pag uwi nga. Pag uwi nga, wala silang mga makain, walang mga wala man lang silang inaasahan buwan-buwan dahil syempre karamihan dito sa mga to di na rin naguhulog ng mga SSS kung ano-ano pa dahil nga nasa abroad sila and kulang pa yung sinusweldo nila para sa mga anak nila. At least, di ba, nagpakahirap ka ng mahabang panahon, pag uwi mo meron kang aasahan. Yun ang pinakamaganda kasi nga bagong bayani eh. Here ng OFWs. So magkakaroon ng talks between the DFA at saka yung kung saan kayo nagtatrabaho na ano ba dapat talaga yung mga social security agreements para kung pag-uwi ninyo dito sa bansa, siguro merong certain period of time kung kailan kayo nagko-contribute, for example, for 10 years. So, pag naabot na yung minimum time, minimum period of time na nakapagbigay kayo, nakakontribute kayo doon sa pension scheme na yon, so pag-uwi ninyo, meron na kayong tinatawag na mandatory na pension. Bukod Di ba mandatory na pension? Ano pa? sa pagiging mandatoryo, may mga tax incentives din na isinusulong sa planong ito. Ang maganda pang naisip ni Pastor, may mga tax incentives pa once na ginamit mo yung pensyon na galing pa nga, na nakuha mo sa pagtatrabaho bilang OFW. Ano yung mga tax incentive? Pwede tax exempted ka kung i-withdraw mo yon, or pwede ding may tax free yon once na gagamitin mo yon, or pwede din may tax deduction once you contribute also para sa pension na yon. Galing, di ba? Palakpakan. Pangklase. So para ka meron ka ng PWD tsaka senior citizen card, di ba? Meron ka ng benepisyo na nababawasan na yung, kumbaga may discount ka na. Husay. Antala, nais ni Pastor Apollo na bigyan ng financial empowerment ang mga OFW upang matulungan sila na magkaroon ng... Napansin ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy gusto niyang bigyan ng financial empowerment ang Pilipinas. Pucha.
Etong mga ano natin, etong mga kumag na mga congressman natin, anong binibigay? Limos. Financial empowerment ba yun? Oo, financial empowerment for one day. Yung binibigay nilang 5,000, 3,000, saglit lang, ubos yan. Pagkatapos nun, wala na, nga na. Nasayang na yung pera ng taong bayan, mag-aantay na naman tayo ng susunod na taon para magkaroon tayo ng budget. Kay Pastor Apollo Kibuloy, sustainable na purchasing power. Financial strength, financial stability na sustainable. Hindi lang pang madaling panahon. Kaya sabi ko nga sa inyo mga bossing, ako dito ako tataya kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan to. Bakit ako nagko-content patungkol dito? Reklamo tayo ng reklamo eh. Wala naman tayong solusyon. 'Di ba? Reklamo tayo kay ganito, kay ganyan, sa congressman ganito, ganyan. Pero wala, ano ba yung solusyon natin? Solusyon natin, eto, si Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng lahat ng mga PDP laban senatorial balls. Dahil naniniwala tayo na sila ang magiging mga susunod na mag-aayos ng bayang Pilipinas. Kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng katulong. Hindi niya yan kaya mag-isa. Kailangan niya ng presidenteng magaling at ng mga kaalyado na magpupush ng mga panukala niya. 70 plus bills na po ang nagagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa siya umuupo sa Senado. At lahat ng bills na yun, para sa ating lahat ng mga Pilipino yon. Sigurado ako, majority sa mga bills na yon hindi yan i-approve kasi nga mga kawatan eh. Pero tingnan ninyo kung paano mag-perform ng miracle si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Senado. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, mag-like, mag-share. At mag-subscribe sa ating channels sa Facebook, sa YouTube at itong channel na ito. And maraming salamat sa inyong suporta, sa mga nagsusuper thanks. Mabuhay kayo. God bless you. At may awa ang Diyos. Ano lang tayo. Intay lang. Konting panahon na lang. Ilang buwan na lang yan. Election na. Gamitin na natin ng tama at gamitin na natin yung ating makapangyarihang boto sa maayos na kandidato. Alright, see you again next vlog.